Oh, katulad pa dito kay ano, Diyos ko. Sabi ko sa inyo mga kababayan, 5 senador sasabit, no? Diyan sa tawag dito, flood control issue, lalong-lalo na nagsalita na si Trillia ay si ano si Romualdez. Oh, ito pa mga kababayan. Oh, sabi mismo ni Romualdez dito sa Billionaire News Channel, pakinggan natin ha, mga kababayan, no. Frozen na. Frozen na ang nasa mahigit 80 assets na nakapangalan at konektado kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, 25 bank accounts at 10 insurance policies ang nakapangalan sa dating speaker. 27 bank accounts, 10 insurance policies at isang investment account naman ang nakapangalan sa business associate at frat brad nito na si Jose Raulito Paras. Diba? Kita nyo mga kababayan? Ito po ay mula sa Billionaire News Channel. Mga kababayan, ulitin ko ha. Ayan, ipay natin. Frozen na ang nasa mahigit 80 assets na nakapangalan at konektado kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, 25 bank accounts at 10 insurance policies ang nakapangalan sa dating speaker. 27 bank accounts, 10 insurance policies at isang investment account naman ang nakapangalan sa business associate at frat brad nito na si Jose Raulito Paras. 2 bank account, 7 property account at isang real estate property naman ang nakapangalan sa Golden Pheasant Holding Corporation, ang kumpanyang itinuturo ng 2 anonymous Senate witnesses na lumabas sa isang Senate. Naalala nyo mga kababayan, isa sa na-praise na account ni Romualdez. Kung naalala ninyo, may dinala si Lacson, 2 babae na nangupahan doon sa bahay niya sa Forbes, no? At itinuro itong si Curly Discaya. Yan po yun, no? Isang real estate property located in Forbes Park, no? Yung 2 babae, mga kababayan na nangupahan at inutusan daw ni Romualdez si Discaya Curly para palisin yung nangupahan kasi si Romualdez na ang may-ari. Yun po yun. Itong real estate property located in Forbes Park Village. No? Ribbon Committee hearing. Ka-joint account ni Romualdez sa ilang bank accounts nito ang asawa na si Congresswoman Yeda Romualdez at 2 anak na sina Maria Bella Gabriel at Yeda Marie Daniel. Ayon sa freeze order, may probable cause para sabihing related sa plunder, direct and indirect bribery at money laundering ang mga naturang assets. Kabilang sa mga basehan nito ang mga pagdinig sa Kongreso, ang testimonya ng mag-asawang Vizcaya at mga referral ng Office of the Ombudsman sa AMLAC. Mananatili ang freeze order sa loob ng 20 days, saka muling magsasagawa ng hearing ang Court of Appeals kung kailangan ba itong i-modify, i-lift, o i-extend. Manatiling nakatutok diba? sa Kita nyo mga kababayan, narinig nyo naman kung ano ang sabi. Mga kababayan, narinig nyo naman kung ano ang sabi ng Billionaire News Channel. Patay ka din ha. Frozen na nga. So ibig sabihin mga kababayan, sa 100% sure bull talaga si Romualdez. Diba? Patay ka din na. Sure bull. Ala ka. Mga kababayan, sure ball na si Romualdez dito. Sa 100% siguro, sabihin natin 75 or 70% makukulong talaga. Ayaw ko pangunahan na, pero bakit i-hold? Bakit na travel ban pa? Hold departure order, tapos freeze asset. So anong sunod niyan? 'Di ba? Anong sunod niyan? Kulong.
Ayan na nga, mga kababayan, ang sinasabi ko. Ay, nako. Mga kababayan. So, kung nakita nyo naman mga kababayan, kung naalala nyo naman, nagsalita nga si Martin Romualdez nung nakaraan, sabi niya, wala daw siyang alam sa mga ganyan, hindi daw siya kasali. Ang totoo talaga diyan si Escudero, si Saldico, tapos si PBBM, 'di ba? Ang sabi niya, ang nasa likod ng mga ganyan-ganyan. Ay nako. Ay, Diyos mio, Marimar. Oo, kaya sabi nga dito ng ombudsman, pakinggan nyo. Nagpadala ng 4 na pahinang sulat ang mga abogado ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ito ay upang formal na hilingin huwag nang sumali ang Ombudsman sa anumang preliminary investigation laban sa dating House Leader. Isinasangkot si Romualdez sa anomalya sa budget insertions at flood control projects. Sa sulat, iginiit ng mga abogado ni Romualdez na ang ilang public statements ni Ombudsman Crispin Remulla ay laban na sa kanilang kliyente dahil tila nakapagpasya na itong usigi ng mambabatas sa kasong plunder kahit wala pang naisasagawa o natatapos na paunang investigasyon. Gayon din si Assistant Ombudsman Mico Clavano na tinawag namang master plunderer si Romualdez. Kaya naman hinihiling ng mga abogado ng dating House Speaker na isang impartial at independent body o officer ang magsagawa ng preliminary investigation sa kongresista sa halip na ang Ombudsman. Wala pang tugon kaugnay ng issue ang Office of the Ombudsman. Samantala. So, sa totoo lang mga kababayan, ganito kasi yan eh. Malalaman naman natin yan pagkatapos ng investigasyon na yan. Kasi bakit mga kababayan, hindi ko pa kasi narinig at hindi ko pa na-experience bilang isang vlogger na kapag ka may whole departure order, hindi nakukulong. So para sa akin mga kababayan, 70% makukulong talaga si Romualdez. Wala kay sa akin. Ayaw ko naman magsalita na patapos. Mga kababayan. Pero wala pa akong narinig kasi na nagkakaroon ng whole departure order na hindi nakukulong eh. Wala akong narinig na nagkaroon ng whole departure order na hindi nakukulong. So, sa mga naniwala kay Romualdez, wala namang problema maniwala kay Romualdez. Pero ako nagbe-base kasi ako sa mga ebidensya eh. Kung si Romualdez ay pareho kay Sara na mayroong 16 na abogado, kaya niyang lusutan yan. Pero kung si Romualdez ay medyo, di ba, wala. Sa ngayon kasi mga kababayan, kahit ito, ikwento ko sa inyo. Kung koneksyon ang pag-usapan, wala na si Romualdez. Kita niyo yung lakas si MD niya, naglagasan, nagkalasa na. Kalasa na lahat. Si Boying, tandaan mo si Boying. Tandaan niyo si Boying. Kabrad ni Romualdez yan. Pero si Boying mismo, binangga na si Romualdez. Mahirap. At totoo lang, once na may whole departure order ka, once may freezing of account ka, kasi mga kababayan, hindi mo naman kasi basta-basta i-freeze yung account na walang dahilan eh. Hindi ka rin basta-bastang makapag-hold departure order kung walang sapat na ebidensya. Mga kababayan, do you think kung gaganyan na lang mag-hold departure at i-freeze yung mga bank account, do you think hindi babalikan ni Romualdez kung halimbawa si Boying mali ang kanyang investigasyon, mali ang kanyang mga nakalap na ebidensya at nalusutan ni Romualdez, do you think hindi balikan ni Romualdez si Boying? Malaking kaso yan, may possibility pa si Boying matanggal pa yung pagiging ombudsman. Diba? Kasi mga kababayan, ganito lang yan eh. Ako si Ken. Meron ako maraming negosyo. Kung hindi tama ang ebidensya laban sa akin, may karapatan bang i-freeze yung mga account ko? So, ibig sabihin, napiprease yung mga bank account, nagka-hold departure order, mabigat ang ebidensya. Hindi pa naman natin nasabing kasi wala pa namang hearing, tsaka pa naman i-hearing yan pag nakulong ni.
Kasi magkakaroon naman agad yan ng confirmation of charges, parang ganun. Pero hulihin muna. Ikulong muna bago mag-unang hearing, pangalawang hearing, tatlong hearing. Parang si Bong Revilla, kita ninyo, di ba? Nakulong muna bago nag-hearing. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi ko pa na-experience sa tinagal-tagal ko magiging vlogger ng mga may na-reaksyonan ako na nagkaroon ng whole departure order nang hindi nakulong. Hindi rin ako naka-experience na nagkaroon ng freeze of account na hindi nakukulong. Kasi mga kababayan, mabigat na aligasyon yan. Ipiprease mo yung bank account for what is the reason? Ibig sabihin, mabigat ang ebidensya. Diba? Ibig sabihin, mga kababayan, mabigat talaga. Ako na mismo nagsabi, mga kababayan, hindi ko pa na-experience na nagkaroon ng ganyan, may whole departure, merong freezing of account nang hindi nakukulong. Medyo mabigat nga naman. Tandaan ninyo mga kababayan, in terms pagdating kay Romualdez, wala ka talagang makitang dyan mga kababayan, kasi nga halos lahat ng kanyang mga lakas CMD member, partido niya, bumitaw yung iba, nag-alisan na. No? Tapos si Boying, sa mga hindi nakakaalam, kabrad ni Romualdez yan. Actually, kaklase yata ni Romualdez yan si Boying. No? Wala. Sabi nga ni Boying, walang personalan. Si Romualdez, kaibigan ko yan. Sabi niya, kabrad ko yan, pero trabaho lang. Sa totoo lang mga kababayan, katulad nito. Pinayagan siya ng kamera na makaalis ng bansa. Ano pong reaction niyo po doon? It is what it is. Teka. Hindi na po natin haharangin yun. Hindi kami bumabaya. Sinasabi ko sa Education 1. On the investigation. Hindi sang-ayon ng Office of the Ombudsman sa desisyon ng Kamara na payagang lumabas ng bansa si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez para magpagamot sa kanyang sakit sa puso sa Singapore. Sa isang ambush interview, iginiit ni Ombudsman Remulla na hindi sila pumapayag na umalis ng bansa si Romualdez. Noong April 20, hiniling ng Special Panel of Investigator ng Sabi ko nga sa Ombudsman iyo, sa mabigat Sandigan ebidensya Bayan dyan na maglabas ng Precautionary Whole Departure Order o PHDO matapos makakita ng probable cause at posibleng flight risk sa isinasagawang preliminary investigation kaugnay ng mga kasong plunder, direct at indirect bribery, paglabag sa Republic Act No. 3019 at kung naalala nyo mga kababayan, sinabi nga ni Boying, lalong iinit ang tag-init. Diba? Alam nyo na, like po tayo mga kababayan. Pati ang palasyo mga kababayan, pati ang palasyo. Pakinggan nyo si Yusek Claire. Manahimik muna. Yan ang unsolicited advice ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kay former Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Dapat huminahon muna si presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. Ito ang profesional na opinyon ni Palace Press Officer Claire Castro bilang isang trial lawyer. Kung ako ang lawyer niya, kung wala pang resolution, sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Tingin ko, mananahimik lang muna ako unless yung sinasabi niyang yan nasa affidavit niya. Dahil iginiit naman daw ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa flood control scandal at mukhang kumpiyansa ito, hindi raw muna niya pagsasalitain si Romualdez dahil nagmumukha raw itong galit sa takbo ng investigasyon. Tila nagtampo raw ang kongresista sa Office of the Ombudsman nang harangin nito ang kanyang travel request patungong Singapore for health-related reasons. Humingi din ng precautionary whole departure order ang Ombudsman sa Sandigan Bayan kasabay ng freeze order petition nila sa assets ni Romualdez bilang parte ng posibleng kaso ng money laundering. Depensa ni Romualdez, simulat sa pool, bukas siya sa lahat ng investigasyon. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Ayon kay Romualdez, the budget does not begin in the House but in the Executive sa mga ahensya na nagpropose umano ng proyekto. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground.
Pero para kay Navotas Representative Toby Tiangco na isa sa mga nabanggit na pangalan ni Romualdez, sa Kongreso talaga nagbumula ang korupsyon at hindi sa ehekutibo. Dahil bago pa man ang ikatlong reading sa budget deliberations, may mga binabago na sa General Appropriations Bill. Sang-ayon din si Tiangco sa tanong ng Ombudsman kung coincidence lang ba na ngayon lang nagsalita si Romualdez kung kailan nahuli na si Zaldico. Tanong Ayan niya kay na. Romualdez, makakagalaw ba si Ko nang hindi alam ng House Speaker? The fact that former Speaker Martin Romualdez is acting this way, Isa din to. maybe he feels na talagang kung saan pupunta yung ebidensya, papabayaan ng presidente at hindi proprotectionan siya kahit pinsan. Baka papunta na sa kanya yung ebidensya, kaya ganito yung reaction niya. Hiningan din natin ang panig ang kampo ni Senator Cheese Escudero at Zaldico pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Tanong naman ng abogadong si Yuse Castro, kay Romualdez na mismo nang galing na sa tagal niya sa politika, marami siyang nalalaman sa parehong administrasyon ngayon at noon. Sana raw, nagsalita na siya noon pa, lalo na noong may build program sa ilalim ng dating administrasyon para sa ganon, hindi na raw sana minana ng Marcos Jr. administration ang umano'y korupsyon ng nakaraan. Para sa agenda, Di ba? O, sabi ko sa inyo mga kababayan, wala talaga. Sasabit talaga si Martin dyan. Wala kay sa akin mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, example ko sa inyo ha. Halimbawa ako, may nakita akong ni-raid. Ni-raid dahil nagdodroga. Ni-raid yung isang bahay, kaharap ko lang. 5 meters away, nandyan ako. So, dawit ako. Ganun yun, di ba? Hindi ka man kasali, pero 5 meters away, nandun ka, dawit ka na. How much more pa kung nandun ka mismo sa loob nung may hinuli? Biruin mo, dito yung hinuli, 5 meters away, nandun ka, dawit ka. Paano pa kung mismong doon sa loob na may hinuli, nandun ka? 100% kasama ka. Di ba? Yun nga, 5 meters away na, layo-layo, dawit eh. Kasali sa arestuhin eh. How much more pa yung nasa loob ka, kasabay ng mga inaresto. 5 meters away, ang batas. Pag may ni-raid, 5 meters away, nakita ka, kasali ka sa dadamputin. How much more pa kung nasa loob ka talaga. Alam nyo na. Di ba? Yan ang mahirap mga kababayan. Dapat yan magigets ninyo. No? May nagdodroga. Nasa loob ng kwarto. Ito iskinita. Ito pagbukas mo ng pinto, kwarto agad. Kasi nga, alam nyo si iskinita, di ba? May hinuli dyan. 5 katao nagsisisyon sa loob. Tapos ikaw, 5 meters away, siguro mga 3-4 na hakbang pintuan na. Nakita ka ng PDEA, nakita ka ng pulis. Dawit ka na. Isa ka sa dadalhin, dadamputin. Either gawin kang witness or nasa sa kanila kung anong gustong gawin or baka kasuhan ka, kasali. How much more pa kung nandun ka kasama sa 5 na inaresto. So wag na tayong magtaka. Ay, nako talaga mga kababayan. Malalaman naman natin yan sa ebidensya. Pag lumabas yung ebidensya, kung wala siyang kasalanan, di absuelto. Kung kasali siya, edi kulong. Ganun lang naman kasimple yan. Pareho kay Sara sa impeachment ni Sara. Kung may ebidensya, conviction. Kung walang ebidensya, di acquittal. Ganun lang. Kung sapat ang ebidensya, conviction. Kung walang ebidensya, acquittal. Ganyan, kasimple. Mahirap ba yan? Hindi yan mahirap intindihin mga kababayan. So yun po yun.